Hey guys, welcome to my channel. So, prepping video tayo, no? So, shoutout sa kaibigan natin si Megan. Siya nagbigay ng link sa akin eh. Sabi niya, "Sir, gawa ka ng reaction video dito." So, eto. Usapang prepping tayo. Napapansin ko, talaga, very obvious na napag-uusapan lang ang prepping pagka may sakuna na, no? Pag andyan na yung sakuna. Naalala ko nung nagsalita ako sa Mega Mall, isa sa mga pa-contest, tinanong ko, sabi ko, when is the best time to prepare? The answer is yesterday. So, ibig sabihin, dapat kahapon ka pa nagpe-prepare. Hindi yung nandyan na yung sakuna, saka ka magpe-prepare. So, ma-observe mo rin yung attitude ng mga Pinoy, no? Yung, andyan pa rin yung manyana habit, pinamana sa atin ng mga Kastila, no? And yung prepping style ng mga Pinoy in general is reactive. Ano ibig sabihin? Pag nandyan na, saka ka lang magpe-prepare. No? Yan. So, yung GMA7 nag-post ng survival kit, 72-hour lifeline. Ayan, no? 72-hour lifeline. Bakit 72 hours? 72 hour is 3 days, no? Kasi, alam niyo ba yung rule of 3? Rule of 3? 3 minutes without air, you will die. 3 days without water, you will die. And 3 weeks without food, you will die. So, very basic yon. So, pili na lang kayo kung alin doon ang paghahandaan nyo. Pero, definitely may mangyayari masama sa inyo pagka napunta kayo dun sa sitwasyon na yon. Rule of 3. Anyway, survival kit, 72 hours, sinasuggest ng GMA7 na meron kayong mga ganitong klaseng preparations, no? Yan, para ma-zoom natin. Number 1, non-perishable food packs, yung hindi basta napapanis, no? Siyempre, hindi naman lahat sa atin may kakayahan, may capability gumastos para sa mga freeze-dried foods, yung mga ganon, di ba? Basically, mahal yun eh. Freeze-dried foods. Either yung pang military or yung mga pang camping, hiking, mahal na din eh. And then yung iba, gumagawa ng mga sarili nilang food packs, no? Mga Pinoy, kasama palagi yung noodles. Just a reminder, no? Just a cautionary reminder pagka nag-i-include kayo ng noodles. Yes, nakakabusog ang noodles. Ang tanong palagi dyan eh, ano bang nutrients na kukuha nyo sa noodles? Yun ang problema doon. Mabubusog ka pero wala ka man nakukuha ng nutrients kasi majority is puro chemicals lang yun. So, think wisely kung mag-i-invest kayo sa noodles. Plus, last time 'di ba na sangkot sa sa issue yung Lucky Me na may nakaka-cancer daw na chemical. So pag-isipan niyo rin 'yon. Okay? So number 2, drinking water. Napaka-importante ng tubig. Napaka-importante. Sabi ko 3 days without water you will die. And palagi ko ina-advise to sa mga nakikinig sa akin na kung gusto niyo mag-start na mag-prep, simulan nyo sa tubig. Okay? Kahit wala kayong pera, mag-unlaw kayo dyan ng mga 1.5 bottles or mineral water, linisin nyo, mag-ipon kayong tubig. Kung pati tubig, namamahalan kayo, maghintay kayo na umulan, ipunin nyo. Okay? Mas madali kasi na may tubig ka, tapos i-filter mo na lang, kaysa totally wala kang tubig. Okay? Number 3, first aid kit. Siyempre, pagka may sakuna, walang tulong na darating. So, ito i-remind ko lang kaya ito tinawag na survival kit, meaning, walang tutulong sa'yo, ikaw lang, ikaw ang first responder mo. Kung otherwise, kung meron ka naman pala in-expect na tulong, ba't kailangan mo pa itong i-prepare, di ba? So, yan dapat dapat yung mindset na walang tutulong sa'yo dapat. Kung ano yung meron ka, yan ang aasahan mo. Kaya nga survival para mag-survive ka. Hindi yung, ang plano mo sa survival is, maghihintay ako ng tulong. Tatawag ako ng tulong. Yun ang survival mo. Paano pag hindi dumating yung tulong? Parang nilalagay mo yung buhay mo tsaka yung loved ones mo, buhay ng loved ones mo, sa kamay ng ibang tao na hindi mo alam,
may iba ring ginagawa, 'di ba? So first aid kit, walang darating na tulong, walang ospital, walang doktor na darating. Okay? So kung ano man meron ka na karamdaman, ayan, mag-prepare ka na. Ano sabihin mo? Kunyari, nagme-maintenance ka ng gamot, dapat magtabi ka niyan. Tapos, imagine mo, paano pag nasugatan kayo, may lumindol, nabagsakan ka ng kung anong gamit. O, dapat meron ka para sa pain. At least paracetamol or Alaxan, ibuprofen. Or para sa mga sugat, galos, pasa, basic hanggang dumating. Ang first aid kasi, it bridges the gap. Yan ang definition ng first aid. It bridges the gap mula yung sa victim hanggang makarating sa ospital or dumating yung tulong. Habang wala pang tulong, dapat meron kang ginagawa kaysa titignan mo lang, 'di ba? Nakatunganga ka. So, yun ang first aid kit. Medicine, by the way, pag first aid kit pala, no? Pag bibili kayo ng first aid kit, majority na mabibili nyo, minsan mga walang kwenta yung laman na package. Pag yung nakaprepare na first aid kit, walang kwenta, puro band-aid lang ang laman. Mga ganun. Tapos mahal-mahal dahil nagpapamahal pa yung package. I suggest gumawa kayo ng sarili yung first aid kit. Bumili ka na dyan para sa sakit ng tiyan, para sa diarrhea, maglagay ka na dyan. Lagay mo sa container na waterproof or water resistant. Mas madali yung ganun. Kaysa bibili ka ng first aid kit sa Watsons o sa pharmacy, puro band-aid lang ang laman. Medicine siya, na-mention ko na kanina. May mga maliban sa maintenance medications nyo, yan, yung mga sakit ng ulo, diarrhea, for pain, like paracetamol, lagnat, yan, mga basic, dapat mag-prepare ka. Sa Pilipinas, ang mentality, pagka kailangan mo lang, saka kabibili, saka kapupunta sa Mercury Drug. Dito sa Amerika, nag-i-stock kami dito sa medicine cabinet kasi para hindi abala na magdadrive ka pa pagpupunta. No? So, hopefully, sabihin nyo, siguro mahal, mga ilang peraso, para lang hindi ka mag-iintay. Mag-prepare ka lang na mga ilang peraso na paracetamol. Kaysa ang taas-taas na ng lagnat in the middle of the night, hintayin mo pa makabalik yung utusan mo. Paano nga kung sira yung tulay, sira yung kalsada? Wala kang malamang mangyayari sa'yo. So, ang purpose nito is survive, to survive. Kaya nga survival kit. Flashlight. Okay, very basic ang flashlight. Kasi, pag may sakuna, recently, may di ba? Lindol, suki na tayo sa Pilipinas yan eh. Lindol, typhoon, mga ganyan, baha. So, usually brown out. Kaya dapat palagi na talaga may flashlight. Hindi ko alam bakit. Dapat ang tinatanong ngayon dyan, yung mga bahay sa Pilipinas na walang flashlight. Dapat yan ang tanongin. Kasi, every year, ganyan eh. Ganyan ang natin eh, scenario. No? Expect nyo na magba-brown out. Lalo kung may baha. Kasi papatayin nila yung kuryente. Kasi pag live yung kuryente, maraming mamamatay dyan. Naglalakad sa baha. 'Di ba? So, ano pa? Ayan. Portable radio. So, ito hindi lahat may access nito. Pero pamura na ang yung mga ganitong gadgets. Huwag kayo aasa sa cellphone. No? Dati may mga nakakausap kami, ba't kailangan mo ng ganyan? Meron namang cellphone. Pwede ka naman mag sa internet. Paano nga pag brown out, 'di ba? Or patay ang signal, walang marireceive yung cellphone mo. Walang silbi 'yan. No, portable radio na either di baterya, pinaka the best yung yung kinakrank, 'di ba? Kinakrank tapos may solar, mga ganun. Gumawa na ako ng video dati Pero check nyo sa Shopee o Lazada, malamang meron ng ganyan 'yan. Lalo na malapit kayo sa China. Portable radio, bakit? Para alam nyo kung ano nangyayari. No? Don't assume na available palagi ang cellphone. Sabi ko nga, pwede nilang, in case of invasion, papatayin nila yung communication natin. Okay? In case na invade tayo, just in case lang, na invade tayo ng China, no? Or madamay tayo sa gera ng China at Taiwan, papatayin nila ang communication. Lalong-lalo na, di ba, naalala nyo, panahon ba ni Gloria, ZTE scandal, halos mga Chinese ang naghahawak ng mga communications natin, pati electricity.
Sure na. Kaya huwag kayong aasa sa cellphone nyo. Plus, may mga gumagamit pa dyan sa Pilipinas ng mga Huawei, mga Chinese phones. Pwede nila i-disable yung phone nyo, hindi nyo lang alam. Okay, so huwag kayong masyadong asa sa cellphone. Kasi alam na yan ng mga kalaban. Yan ang una nilang i-disable. So, ano yung gusto nyo malaman? Alam nyo, gusto nyo malaman kung lumanding na ba yung China sa Manila Bay at nagmamarcha na ba papunta sa inyo, di ba? Para makatakbo kayo sa bundok. Or, kung may paparating na tulong or wala, sabihin nila, or mga, kunyari, baha naman, or lindol, or typhoon, bagyo, mga 2 araw pa bago kami makarating dyan kasi naputol yung tulay. Mga ganong impormasyon, very vital yun eh. Kahit alam, yung malaman mo lang na parating na yung tulong, ma-uplift yung ano mo yun eh, yung moral mo. Ibig sabihin, yung moral mo, yung drive mo to survive, tataas. Kaysa mawalan ka ng pag-asa na walang darating na tulong. 'Di ba? Or, kung in terms of invasion nga, ganun, alam mo kung saan yung direction ng mga kalaban, o papunta na dyan, naglandin na sa Manila Bay. O, kailangan mo na tumakbo sa gubat, sa bundok, mga ganun, no? At least alam nyo, kasi don't expect nagagana ang cellphone. Maniwala kayo, yun ang una nilang papatayin. Yung signal, tsaka yung power. Okay, batteries, in relation niya sa radyo, flashlight, dapat meron kayong extra battery. And then pag meron kayong tinatago na batteries, no? Dapat i-rotate nyo yan kasi pag katagalan, sumisingaw yan, napapaso, naglalabas siya ng mga chemical, tapos pag kailangan mo na, wala na, hindi nagagana yung battery. Lalo na pag luma na yung battery. Tapos kalaban pa niyan, moisture, dapat malayo sa tubig. Pagka mataas ang moisture, nako, paano yan, madaling kalawangin, and wala nang silbi yung battery na yan. Okay? Charger or power bank, yan. Kasi basic nga sa electronics, kailangan ng power eh. In relation to the batteries yan, no? Either cellphone, walang charge yung cellphone mo. Okay? Para kung sakali may signal, patay naman yung cellphone mo, wala rin silbi. Kaya dapat, at least meron kang charger or power bank. Multi-tool yan, multi-purpose tool. 'Di ba? At least pamputol ng tali, mga ganon, pamputol ng damit. Example, may injury ka, may tutulungan ka, na injured yung binti. Hindi mo na kailangan tanggalin yung buong pantalon, puputulin mo na lang or bubutasin mo, mga ganon, pang emergency. And gagawa ka ng splint, magpuputol ka rin doon ng mga tali, tsaka maliliit na kahoy. 'Di ba? Maraming purpose. Or sama mo na dyan yung can opener, mga delata, kasi nag-store ka ng pagkain, di ba? Nag-prepare ka. O sarado yung mga groceries, sarado yung mga tindahan, pero meron kang delata, wala namang pambukas. So keep that in mind. Multi-tool. Sama na dyan yung can opener. Emergency blanket. Doon sa hindi pa nakita ng emergency blanket, yung emergency thermal blanket yan eh. Yung nagtatrap ng heat. Usually silver ang kulay niyan. Maliit lang, manipis. Nabibili na yan sa Lazada, tsaka sa Shopee, at saka mga hiking outdoor stores. No? Kasi mas effective siya compared sa cotton or mga kumot na sa bahay. Kasi paano nga pag binagyo kayo or binaha, basa lahat yun. Kailangan mong mag-survive dahil baka mag-hypothermia ka. Hindi natin alam kung ulan pa rin ang ulan or mali mo, December, malamig ang panahon or nasa Baguio kayo, naabutan ka sa kuna, di ba? Kailangan mo ng body heat. Kailangan mo conserve yung body heat mo. Otherwise, mag-hypothermia ka. Okay? So, i-research nyo na lang kung saan makakabili yan. Kasi lang naman yan, mura lang naman yan, tsaka manipis, madali lang yan itago. Hygiene items. Hygiene, okay? So, yung ba nagtataka, ba't kailangan namin ng toothpaste, toothbrush? Hindi naman kami magsusurvive niyan. Well, merong mga pag-aaral kasi, may psychological effect na pagka daw malinis ang pakiramdam mo, mas nagbo-boost ng moral. Ha?
mas mataas yung drive mo to survive, mas ganado ka na labanan yung mga adversities. Okay? So, mga kidding aside about pagiging bad breath, mas confident ka. No, mas confident ka makipag-usap, magkikilos, makakaisip ka ng tama. Ganun na lang, no? Kaya importante ang hygiene, lalo sa mga babae, no? Kasi pamunas kasi hindi kayo basta nakakapag CR. May mga lalaki kahit sa pader umiihi, mga babae, di ba? Kukonsider nyo yan kung meron kayong asawa, anak, di ba? Kukonsider nyo. Nagtataka nga ako palagi yung mga binabaha, no? Tataka ako, tapos nakatira na lang sila sa second floor. Paano sila dumudumi? 'Di ba? Kadiri 'yun. Kasi malamang yung toilet nyo hindi na magagamit. So, kasama yan sa pinaghahandaan. Pagplanuhan nyo, paano gagawin nyo. The more na dudumi lang kayo sa baha na nandyan, at i-contaminate din kayo niyan, magkakasakit din kayo. 'Di ba? E. coli. E. coli ang prevalent na organism. Kaya dapat kasama yan sa paghahandaan nyo. Yan. Important documents. Okay, so naalala ko nung last na magkaroon ng hurricane dito sa amin, Hurricane Harvey, no, tumataas na yung tubig sa labas. Yung mga importante namin dokumento, birth certificate, passport, mga lumang pictures, nilagay na namin sa plastic totes. Plastic totes. Nilagay na namin sa plastic totes just in case na pasukin kami dito ng tubig, mas madali siyang dalhin, tapos mas maiingatan siya kasi nga nasa plastic tote siya. Kasi once na mabasa, wala na yan. Parang last time, no? Mga kabatch ko, nagkita-kita kami, sabi namin, kumusta na? Nasa inyo pa ba yung mga class picture natin or yung class t-shirt natin? Wala na, naundoy na daw. So, pag naundoy na, wala na. Diba? Kaya isang beses nyo lang iingatan yan pagka pinalampas nyo yung pagkakataon na hindi yan sinama sa prep, nako, magsisisi ka kasi hindi mo na mababalik yung mga importanteng dokumento na yan. Sama na yung mga pictures. Extra cash. So, ito, may mga nagko-comment dito, bakit kailangan ng cash, blah, blah, blah. Kasi, guys, pag may sakuna, no, kahit anong sakuna yan, bagyo, lindol, at kung ano-ano pa, tsunami, walang ATM. Paano ka, kung may magbukas, o sakaling after 3 days o after 1 week, may nagbukas na tindahan, 'di ba? Yung iba kasi parang asa palagi na magbibigay ng ayuda eh. Paano pag may nagbukas na pipila ka doon, wala ka namang cash. Yung cellphone mo, yung GCash mo, wala, hindi ang gagana. Cash is king. Worst comes to worst, barter kayo. Pero kung wala, mas maganda na may cash ka. Lalo-lalo na kung sa tingin mo temporary lang naman yung sitwasyon. And physical map, alam mo kung saan ka pupunta, no? General yan, no? Hindi natin alam kung invasion, naglanding na yung China, saan ka tatakbo? Dapat alam mo kung direksyon, hindi yung tatakbo ka kung saan sila masasalubong, trouble ka doon. Anyway, basahin natin yung mga comments kasi kailangan kong mag-react dito yung mga kababayan ko, no? Hindi pa rin makuha yung essence ng prepping. Kaya nga kayo pinaghahandaan. GMA 7 na nagsasabi sa inyo maghanda, Tapos, sabi nitong isama daw sa prep, rosary. Nag-react ako dito no? Sabi na miss, lugod ko, kinikriticize mo yung rosary. Hindi naman ako, I don't consider myself religious pero meron din akong paniniwala and then may relationship din ako sa Diyos. Pero, come on, rosary, isasama mo sa prep mo ng survival? Bakit? Anong purpose? 'Di ba? Kaya sabi ko, ano ba 'yan? Yung mga Pilipino talaga, no? Lahat inaasa. Paano ka maliligtas ng rosary? Aasa ka din pala sa dasal.
In my own point of view ko po yun. It's up to you kung ayaw nyo po magdala. Yan po paniwala eh. Respect na lang. God bless. Pinaghahanda ka para sa sakuna na paparating. Ang pagdarasal ay dapat ginagawa araw-araw. Hindi yung kung kailan may sakuna, saka ka magdadasal. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Opinion nyo po yan, sir. Respect ko pa. Ay, nako, Diyos ko po. So, kailan ka pa matututo? A powerful prayer to pray rosary every day. God bless. Ito, I would add a whistle. Iniisip ko muna eh, bakit nga ba whistle? Kasi sabi ng iba, yung si ano nga daw, sa Titanic, niligtas si Rose ng whistle, no? Okay. Ang purpose kasi nitong list na to is a survival kit. Para mag-survive ka, no? Hindi yung amasa ka magpa-rescue. Pero sige, pwede na rin siguro idagdag yung whistle. Kasi magaan lang naman yan, maliit. Pagka, kunyari, sa lindol, siguro, kailangan mo yan. Pero, isang pagkakataon na ikakapahamak mo ang whistle during invasion. Diba? Hindi ka pwede mag-ingay pagka dumating na yung mga Chinese. Pero, pwede na rin siguro idagdag ang whistle. Pero, ang gusto ko kasi ditong tanggalin, yung mentality na, ay, gagamitin ko yan para makahingi ng tulong. Ang purpose nga nito is to survive. Yung crucial kasi yung 3 days eh. Pero sige, I will concede. Pwede na idagdag. Tapos yan, may mga nagko-comment talaga, rosary. Ang rosary beads lagi nasa bulsa ko. Anong magagawa ng rosary sa bulsa mo? Kahit sa suit na brown na scapular, yan, umaasa sila sa dasal? Ha? Bohol earthquake, yun na. Paano mo na? Diyos ko po. Hindi masama magdasal, guys, and may paniniwala. Katoliko din ako, gumagamit din ako ng rosary, may scapular din ako, no? Pero hindi ko iaasing survival ko, 'di ba? Diyan. Kaya nga, 'di ba, nasa tao ang gawa dapat, hindi yung puro kadasal. Kahit ano pa yan, pinaka the best shield is my Lord Jesus. Talaga? So hindi ka magpe-prepare, magdadasal ka lang talaga. It defeats the purpose of prepping pagka inasa mo lahat sa dasal. Opo, ang pananampala, nako. Nakakainis. Nakakainis lang yung mga tao na GMA 7 na nga nagsabi, maganda kayo ng survival kit na 72 hours. Tapos dasal, pwede ka magdasal everyday eh. Kahit walang sakuna, hindi yung nandyan na yung sakuna, saka ka magdadasal. Nako. Maasa talaga sa sa magic. Parang ganyan kasi yung tinuro sa atin ng mga Kastila eh, na wag maging proactive, umasa lang sa kapalaran na pag ikaw na may nangyari sa yung masama, malamang may kasalanan kang ginawa. Ganun ang sa atin eh, pag brainwash sa atin eh, 'di ba? Siguro yan, karma yan sa iyo, kaya ganyan, yun na lang. Paano ka magsusurvive kung gano'n pa rin ang mindset mo hanggang ngayon? 2025 na. Ulitin ko, hindi masama magdasal, pero dapat ginagawa mo yan every day. Or at least every week, every Sunday. Hindi yung nandyan na yung sakuna. It defeats the purpose of prepping. I'm sorry to say. Dapat nga kung ikaw may pananalig ka sa Diyos, dapat yung faith mo nandyan everyday. Prepared ka kung ano ang plano sa ni Lord eh. Pero and yet, hindi mo baka ma-misinterpret ko yung sinabi ko Ibig sabihin, may plano sa iyo si Lord eh. Titignan niya rin kung ano yung resiliency level mo, no? Kung sa tingin na hindi ka naman imbalido. No? Hindi lahat tayo imbalido. Ibig sabihin may kakayahan tayo, binigyan nga tayo ng free will eh. Binigyan tayo ng strength, binigyan tayo ng lakas, di ba? And binigyan tayo ng mind para makapag-isip kung anong gagawin natin. Hindi yung, may paparating, magdadasal na lang ako. Gawin mo yan every day, pero dapat may gagawin ka rin para sa sarili mo, di ba? Anyway, so hopefully meron ako na iparating sa inyo, no? Dapat kasi ang prepping is proactive. May gagawin ka, magpaplano ka, magpe-prepare ka before yung sakuna.
Hindi yung asa lang sa ayuda, asa lang sa gobyerno. Okay? So, hopefully, meron akong na-share sa inyo about prepping. And by the way guys, no, re-remind ko lang, prepping is a lifestyle. No? Mas maganda mag-prepare habang walang sakuna. Hindi yung andyan na yung sakuna, saka ka palang magkukumahog. Malalim yan, mahabang usapan to. Pero it's up to you paano nyo ma-interpret yung sinabi ko. So with that, tatapusin ko na yung video na to. See you next time. Bye.